Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa findings ni Amy Marcos dyan sa Senate hearing niya. Talakayin po natin. Yan po ang title ko, Findings ni Amy Marcos. Talakayin po natin. Una, ang findings niya ay concerted effort daw yung paghuli kay Rodrigo Roa Duterte o kaya group effort. Ay tama naman, hindi ba? Wala namang problema dyan eh. Kung yan ang opinion niya ay tama naman. Pero dapat ang talakay niya o bigyan niya ng diin na mali o tama. Yun ang talakay niya. Pero ako, nakikita ko nga na concerted effort yan ang ginawa dyan. Pero naaayon sa batas. Kasi naaayon sa rule of law. Yan po. Pangalawa ay politically motivated daw yung paghuli o yung pag-aristo kay Duterte. Ay tama din. Kasi nga ito si Duterte ay political figure po yan. Politiko po yan. Kaya lahat ng mangyayari sa kanya, lahat ng mga gawa niya at mga susunod pangyayari ay konektado sa ano ang policy niya o ano ang policy na nilakad niya noon. Kasi nga political siya eh. Political figure siya eh. Ano ba yung nilakad niya? Patayin yung mga tao, di ba? Yung mga adik, patayin para bubuti daw ang bansa. Yun ang sinabi niya eh. Ay ilaban niya yan. Ilaban niya yan at dapat yun ang sabihin niya sa ICC. Pinapatay ko yung mga tao. Kasi pakakainin pa yan kung ilalagay sa priso. Yun ang sabi niya eh. Ayaw niyang pakainin. Ayun ang sabihin niya. Yung policy niya na ganyan. Polisiya po kasi pag ikaw ay politiko, ay gagawa ka ng mga polisiya mo. At yan nga ang sinabi ng Supreme Court natin, hindi ba? As the President, sabi nila, as the President, he is the chief architect of the policy-making body of the government. Yun po ang sinabi ng Supreme Court. Kaya pwede niyan tanggalin ang ICC anytime sa atin. Yun po ang desisyon eh. Tinanggal niya. Okay lang. Polisiya niya po yun. Hindi polisiya ng sino pa bang tao. Aywan ko ito si Amy Marcos, ano ba ang pinagsasabi? Hindi niya naintindihan ang sinasabi niya. Walang meaning. Kasi nga ay political figure eh. Hindi ba? Siyempre, ay kakasuhan siya kung ano man yung polisiya na pinatupad niya. At itong pangatlo is a way, ito raw paghuli kay Duterte is a way to disrupt Duterte to run in the 2028 election. Si Sara siguro ang binabanggit niya as president. Tatakbo na as president siguro. Ay yun nga, ang nakikita niya ay a way to disrupt Sara Duterte to run in the 2028 election. Ay pwede rin yan, hindi ba?
Pwede rin yan. Pero sa akin po, ang pananaw ko naman dyan, ay dinaya lang naman nila yung yung 2022 eleksyon eh. Alam nila na hindi sila nanalo dyan. Alam nila na yung nagpadala ng boto, diniscuss ko na naman nung isang araw, yung nagpadala ng boto po, 51% po ay hindi vote counting machine ang nagpadala. Ang nagpadala ay yung computer na nakakabit sa Comelec server. Local unto them or private unto them. Yung 192.168.0.2 na kung saan 51% po ng boto ng buong Pilipinas, yun lang ang nagpadala. Kaya dinaya nila yan. Opo. Ngayon, ay kaya nga binanggit ko kahapon, gayon na lamang gayon na lamang ang puot. Gayon na lamang ang naglilisik ang mata ni Sara Duterte nung sinabi niya na gusto niyang patayin. Ay kasi nga ay sila ang dumaya Ngayon ay bakit baliktad ang nangyayari, hindi ba? Ay kasalanan nila yan. Oh. Kasalanan nila yan. Oh. Isisingit ko lang po ha. Bata pa ako ay sinabihan ako nung tiyuhin ko, sabi niya, ay kaya ikaw boy, sabi niya, boy, huwag kang sasama sa magnanakaw. Sabing ganun sa akin. Kasi nga, may nagnakaw dun sa amin, napatay yung isa. Napatay. Dahil nung nag-iinuman sila, mga istambay po nung nag-iinuman na sila, dun sa partihan, humihingi pa ng party yung isa. Kung po, ang liit naman kanya ng party ko, sabi niya ay nagka-diskusyon, ay nasaksak, namatay. Kaya sabi ng tiyuhin ko, aywan ko kung anong grade ko nung, grade 5 ako siguro. Kaya boy, ikaw kanya, huwag kang sasama dyan sa mga magnanakaw. Kasi sa partihan niyang kanya, sa partihan ng ninakaw, pag hindi pantay yan, ay sila mag-aaway. Yun na nga. Ayan nga ang nangyayari ngayon. Dinaya nilang eleksyon o ninakaw nila ang eleksyon noong 2022. Pati yung 2019 po. Ay siguro hindi na pantay ang hati, hindi ba? O hindi na pantay, ay yan na nga. Nalilisik ang mata at yung puot o yung galit, makikita natin yan. Kaya ako 100% na ako na ang dumaya ng eleksyon ay mga Duterte. 100% ako dyan. Sa ngayon, sa nakikita ko. Opo. At ngayon naman, pinagbabayaran naman nila. Ano po ang latest na balita ngayon ay delikado na uunahin siyang damputin ito si Sara ng Interpol. Siya ang uunahin. Na nung nakaraang buwan, ang balita ay panghuli siya. Sa 10 o sa 6 na listahan, panghuli siya. Ay ngayon, ay inilagay na daw siya sa number 1. Ayan po hindi ba? Ngayon ay, yun nga yung tatlo ang sinasabi ni Amy Marcos na concerted effort daw ang nangyari. Ay Pangalawa, sabi niya, politically motivated daw yung paghuli kay, yung pagbilanggo kay Duterte. Ay kasi nga ay political figure siya ngayon, is a way to disrupt Sara Duterte to run in the 2028 election. Ay maari nga. Ay talagang ganyan po sa politika talagang ganyan. Maalala ko noon si Binay sure winner yan Noong 2016, sure winner po yan. Pero biglang na-disrupt. Dahil nga ayun, siniraan na siya ng siniraan ni Trillanes.
ni Alan Peter Cayetano at saka ni kasama pa si Kwan si Pimentel, si Coco Pimentel. Tatlo sila yan sa Senado na nag-imbestiga, kunyari, hindi ba? Ay nung na-attain na nila, yung purpose nila ay mag-isa na lang ni Trillanes. Nahalata ko yun mag-isa na lang ni Trillanes. Bakit kako umalis na si Coco? Bakit umalis na si Alan? Sa pagbabatikos, ayun pala, ang purpose lang nila ay pababain ng pababain yung rating ni Jojo Marbinay. Ayan po So, nangyayari po yan. Natural lang po yan. At ito nga, bibigyan ko ng example na si Jesus Christ kailanman talagang hindi nakihalo dyan sa politika o in-specify niya na ayaw niya yan o hindi siya ganyan. Opo, tatlo po ang kausap niya dito na verse na ibibigay ko, tatlo, isa yung sa mga tao, isa kay Pilato at saka isa sa yung temptation in the mount nung nag-usap sila ng demonyo o ni Satanas. Ayan po pero bago ko po ibigay sa iyo yung verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Pusikat, Doris May, Antonino, Ronel, Ebi Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablade, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arvin Silot, Milako Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasibi Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay pupunta na sa Bible verse. Ito po, itong verse na ito ay nung si Jesus Christ gustong gawing hari ng mga tao. Huhulihin siya, ipipwersa siya na gagawing hari. Kasi nga, bilib sa kanya dahil nakakagawa siya ng kababalaghan at yung mga turo niya ay talagang nakikita nila na totoo. Ayun po kaya nga ito sa John 6
verse 15, therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Ayan po nung nakita niya na pupirsahin siya ng mga taong na gawing hari ng Israel, ay nagtago siya o kumaripas siya ng takbo at pumunta siya sa mountain. Opo. Ayan po ayaw niya makilahok yan sa politika. Opo. O yung, alam niyo po, yung kaharian kasi ay nanggaling yan kay Saul. Tapos ang pumalit kay Saul, si David. Tapos si David, si Solomon. At saka may dalawa pang sumunod. Pero pagkatapos yan, nagkawatak-watak na sila At sila ay nilusob na ng yung Babylonians. Opo. At matagal po na nawala yung kaharian nila at hindi na naibalik. Mayroon silang kaharian later on nung nakabalik sila from captivity sa Assyrians, sa mga Assyrians, pinaburan sila na makabalik at magtatag sila ng kwan nila, ng sarili nilang gobyerno. Pero hindi na naibalik po yung kaharian nila. Hanggang itong Romans, may hari pa sila dyan si Herodes, hindi ba? O mayroon din silang yung mga Parisiyo na parang tumatayong mga propeta, hindi ba? Ay pero walang kwenta yan. Honorable figure lang si Herodes. Mayroon din siya mga tauhan pero hindi siya talagang hari. Ang tinuturing na hari po noon ay yung emperor nila. Sino ba yun? Si Caesar, hindi ba? Yun po ay ngayon ay ayaw niya kasi na magkwan yan mag-mix yan. At diyan nga siya kinasuhan yan Oo. Kaya siya naipako sa krus. Yun ang isang kaso sa kanya nung hindi uubra yung kaso ng mga Parisiyo. Kinasuhan siya ng mga Parisiyo, he is a mere man claiming to be God or equal with God. Therefore, under our law, sabi nila, under our law, he must die. Ayan po hindi ba? Ay ano po ang sagot ni Pilato? Okay, sabi ni Pilato, you crucify him by your law. Ay hindi naman nila mag-crucify, hindi ba? Hindi nila mag-crucify. Ngayon, nung hindi nila mag-crucify, ay ang sabi nila ay, we heard that he is saying that he is a king. But we have only one king, sabi ng yung mga advocate ng mga Parisiyo. Therefore, he is guilty of rebellion. Doon na pumayag and Pilato yields. Hindi ba? Doon na pumayag. Kasi nga, political issue na po yan hindi ba? At natatakot din siya kay Caesar. Baka matanggal ang kanyang pagka-gobernur dyan sa Judea. Hindi ba? Judea ba yan? O doon sa mga area na yan? Ngayon ay ito, John 18, verse 36. Ito naman, nung tinatanong siya ni Pilato mismo na are you a king? Tinatanong siya are you a king? Pero marami pong account ang pagsagot niya. O parang iba-iba ang sagot niya. Pero ito, nagkakaparehas sila dito. My kingdom is not of this world, sabi niya. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, sabi niya, so that I should not be delivered to the Jews. But now, my kingdom is not of this, is not from here, dito sa version na ito. Pero ang ibang version, my kingdom is not of this world. Ayan po, inulit-ulit niya yan. Ngayon,
ay talagang walang politika sa kanya o walang hindi uubra kasi yang politika eh. Opo, diniscuss ko na po dito pero sa ibang topic po, ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos ay yung sugo niya ang mamuno. Katulad ni yung mga propeta. Yun po ang pattern ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Pero ang gusto naman ng mga tao ay gobyerno o kaharian. Yan po. Yang politika o yang mga ngayon na tinatamasa natin ngayon na tinatawag natin na demokrasya, hindi po yan ang pattern ng Panginoon. Ang pattern ng Panginoon, mayroon siyang isang propeta at yun ang mamumuno. Nililinaw ko lang po pero ay pinapabura nga kasi nga ayan ang gusto ng mga tao Okay, kaya obey governing authority ang nakasulat po sa Biblia. Matthew 4:8 ito naman yung nag-usap sila ng demonyo, yung alam natin itong kwento na ito, yung temptation in the mount. Tatlo yun at isa nga ito nababasahin ko yung mga pangyayari o yung mga sinalita ni Jesus Christ at saka nung demonyo nung tinitempt siya doon sa temptation in the mount. Ito po Matthew 4 verse 8 hanggang 10. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Ipinakita sa kanya yung mga kingdom. Ay may kapangyarihan din po ang ang diablo and all their glory. All this I will give you, sabi po ng diablo, if you will fall down and worship me. Yun po ang sinabi ng diablo. Ang sinasabi ng diablo, itong lahat ng mga kingdom na ito, sa akin ito. Ako ang nakakabahala dito. Ay kasama na siguro yung mga gobyerno, hindi ba? And all their glory. Ay totoo siguro yan. O kaya half-truth yan. Half-truth. Kasi ganun po ang diablo Ngayon ay, if you will fall down and worship me, ang sabi ng diablo, I will give all this to you. Sabi niya. Ay ano po ang sagot ni Jesus Christ? Away from me, Satan, sabi niya. Away from me, lumayo ka sa akin, Satanas, sabi niya. Jesus told him, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Ayan po ang sagot ni Jesus Christ. Hindi po niya inaccept yung offer o ayaw nga niya yan At bakit naman niya i-accept yan? Mas mataas ang katungkulan ni Jesus Christ hindi ba? Ay kaya nga ang sabi niya ay parang kuman po ito, away from me. Sabi niya doon kay Satanas, for it is written, worship the Lord your God and Him only you will serve. Ayun po ang sinabi ni Jesus Christ. So, dito po, makikita po natin dito na talagang yung political, balikan po natin yung sinasabi ni Jesus, ni Amy Marcos, concerted effort, ay talaga naman yan totoo po yan. Nagtulong-tulong yan. Pero kung alam nyo po yung katanungan ni Amy na nakaplano na ba yan? O plinano ba yan? Pero may narinig daw siya na hindi raw alam o hindi nakaplano. Ay ang masasabi ko diyan ay nagtatanga-tangahan lang ito si si Amy Marcos Pero kung ako po ang sasagutin ko, dahil paulit-ulit po yung katanungan, ang isasagot ko diyan ay, Madam,
Amy Marcos, ano bang ibig mo sabihin dyan sa plano? Yun ang sasabihin ko. Hindi nakaplano yung mga pangyayari. Pero may plano na iloprano ang gagamitin, dadalhin sa dahig. Matagal ng plano yan. Pero kung ang tinatanong niya ay yun ang galing ng Hong Kong at dadakpin na siya, hindi nakaplano yan. Kasi nga hindi nila alam eh. Hindi nila alam na beforehand, 3 months ago o 4 months ago, hindi nila alam na pupunta ng Hong Kong. Bakit kasama yan sa plano? Dapat ganun ang sabihin, hindi po nakaplano yan, yung pangyayari ng mga oras na yan. Simple contingency plan po yan. Pero nga, hindi nakaplano yan. Nobody knows. Nababalik siya agad. Ang alam nga ng mga tao, mag 1 month siya dun eh. O baka hindi nababalik eh. Ay na-check nila, ay siguro dun sa nakasakay sa eroplano, may kasama na kwan dun na counterintelligence, hindi ba? O ayan, nakasakay na. Abangan nyo na dyan. Ayun po eh. Dapat ganun ano bang tinatanong siya? Ano bang tinatanong ni Amy na nakaplano na? Dapat bigyan niya ng mga boundary at sasagutin po yan. Ay nagtatanga-tanga lang eh. Ang sabi nyo, walang plano. Ngayon, ang sasabihin naman doon sa kwan eh, bigyan nyo ako ng eroplano. Ako nang bahala. Doon sa una yun. Kasi nga ay dadalhin sa dahig eh. Matagal ng plano yun. Pero yung mga detalye na yung sa Hong Kong, nakasama ang Hong Kong, wala sa plano yan. Opo, dapat ganun ang sagot politically motivated. Ay simple sinabi ko na, political figure po eh. Hindi mo mawawala yan. Kung mawawala man yan, patay na ang tao. Hindi mo mawawala yan. Kung ikaw ay abogado, ay simple, ay ididimanda ka bilang isang abogado. Hindi ba? Ganun lang po yan eh. Hindi mawawala yung title mo. Ganun yan. At saka ang sabi ni Amy ay is a way to disrupt Duterte to run in the Sara Duterte to run in the 2020 election. Ay totoo yan. Walang question dyan. Ay bakit ngayon nasasayang lang po ang kuryente o nasasayang lang ang resources ng gobyerno para magkaroon ng ganyang hearing? Sige po at hanggang dito na lang po at 30 minutes na. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay nalilinawan po tayo mayroon tayo nakukuha na wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Katulad nga po ng ganyan. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.